Tila nanganganib na nga si Senator Bato de la Rosa. Ito nga ay matapos ipaalam ng Malacanang na inihahanda na ng ICC ang warrant of arrest para kay Senator de la Rosa. Ayon sa balita, anytime nga daw ay pwedeng arestuhin ang nasabing senador. Handa naman umano si Senator Bato na harapin ang anumang reklamo laban sa kanya dahil naniniwala at alam umano niya sa kanyang sarili na malinis ang kanyang konsensya at wala siyang pagkakasala kung kanino man. Narito panoorin ang video sa magaganap na pagdakip kay Bato de la Rosa. Baka po gusto lang mag-comment ng palasyo sa naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa kahapon nung napag-usapan nga po yung possible ICC arrest niya dahil po kay nasabi ni E.S. Bersamin. Ang sabi niya po, ewan ko, mahilig sila sa gano'n na kapag may mainit na issue na pinupukol sa Malacanang, pinag-uusapan na naman ang tungkol nangyari kay FL, ngayon gagawa sila ng issue about ICC and a senator to divert the issue. Mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue to divert people's attention. Okay, yun nga. Sinulat ko po para matandaan ko. Unang-una po, yung possible ICC arrest, hindi po to old issue. Every now and then, may nadidinig po tayo na maaaring mailabas ang warrant of arrest. At hindi rin po issue ang ICC, yung case na pending before the ICC. Pangalawa, ang sinabi po ay Mahilig po ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue, i-recycle to divert people's attention. Sa aking pagkakatanda, wala naman po tayong na-erase na mga old issues, maliban lang kung ito ay related sa itinatanong sa atin. Sino po ba yung mahilig mag-raise ng old issues na sa ating pagkakatanda ay nagkaroon pa po ng hearing patungkol sa isang pre-operation ng PIDEA na ang taon pa ay 2012. Parang wala naman po akong natatandaan na meron tayong nire-raise na ganun mga klaseng issue. At sinasabi po ay diversionary tactic. Okay, unang-una po, ang issue po patungkol sa peke na police report or altered na police report ay hindi naman po ang Malacanang ang nag-raise niyan, nag-issue niyan. Na kailangan lamang po nating sumagot para maipakita sa taong bayan na may mga fake news peddlers, mga obstructionists, mga propagandists na gumagawa ng kwento na kinakailangan pamameke ng papel para lang sirain ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon. Sa makatuwid, kung ito po ay sinabi na po ng Beverly Hills Police Department na altered yung ipinakita at na-post ni Mr. Tiglao na police report, siya po ba ay sumasakay din sa issue ng fake police report? Tandaan po natin, ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin nadinig, kundi po tayo nagkakamali, ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na siya pala ang source ng fake news. At ngayon napatunayan po natin na altered yung police report na ito. Kailangan pa kayang sumakay ni Senator Bato de la Rosa? Siya po ay napaso na noon sa fake video na AI generated pala. So bilang senador, sana po ay maging mapanuri din po siya sa mga issues dahil never gagamitin, hindi gagamitin ng Malacanang ang issue na peke na dokumento. Bakit naman gagamitin tong diversionary tactic kung kaya naman pong sagutin ng Malacanang na ang pinapalabas at pinapakalat na police report ay peke? Sa ibang topic lang po, yung China's Ministry of Education, naglabas po sila ng advisory to students abroad or especially those na nag-aaral sa Philippines, warning that the security situation in the Philippines has been unstable recently with a surge in crimes targeting Chinese nationals. So ano po kaya ang reaction natin sa statement na to ng China na may problem sa security situation? Opo. Ang kanilang propaganda or rather advisory sa kanilang mga kababayan ay karapatan naman po nila. Obligasyon din naman po nilang pangalagaan ang kanilang mga kababayan. Pero as far as the government is concerned, alam po natin na ang crime rate sa Pilipinas ay gumaganda at bumababa.
Ito po ay dahil sa yan po ang direktiba ng Pangulo at sa pamumuno na rin po ni General Nick Torre. Makikita po natin kung paano ba kabilis na tumugon sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin, lalo na po na may concern tungkol sa mga krimen. At malalaman din po natin na nabawasan na po or nawala ang mga EJK na bunsod ng war on drugs. Masasabi rin po natin na yung mga krimen na nagawa dahil sa Pogo ay nawala o nabawasan. At marami na rin pong Chinese na na-deport na mga Chinese na sinasabing gumagawa ng krimen sa Pilipinas. At kamakailan lamang po ay naging maganda po ang ranking natin dito sa 2025 Global Peace Index. Kaya po yung safety and security sa Pilipinas ay masasabi naman na po natin gumaganda as far as we are concerned. So kung sa pananaw po ng China ay ganon, hindi naman po natin ito hahadlangan dahil karapatan po nila yan. But does the Philippine government promises na yung mga Chinese nationals who are apprehensive na po because of the advisory, they will be protected by the government? Kahit sino po, kahit hindi po Chinese, kahit sino pong tao, Pilipino, kahit anong nationality po yan, lahat po yan ay bibigyan ng proteksyon. Dade Cabagani, Daily Tribune. Hi, ma'am. Senator Kiko Pangilinan has filed a bill seeking to prohibit political dynasties in the country. What is the take of Palas on this proposal, given that Marcoses is considered one of the acknowledged political dynasty in the Philippines? And so the Dutertes on the opposition, nakikita po ba natin yung openness ng Pangulo to support the legislation of this proposed measure? I-define muna po nila talaga kung ano ba yung political dynasty dahil hindi naman po makakapagsang-ayon, hindi naman po umayaw ang Pangulo kung hindi pa po nababalangkas ng buo itong bill na to. At kailangan natin malaman kung ano mga provisions dito. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, there's a fierce debate online regarding the proposed measure by Senator Lacson. And the measure aims to penalize children who refuse to take care of their elderly parents. Others are saying that it's unfair that the state will pass on the responsibility of caring for the elderly to their children just because the state has been unable to provide for the needs of the aging population. So may we know the position of the palace on this? Unang-una, alamin natin yung provision dito. Bakit? Meron na po kasing provision sa Family Code, Article 194, kung saan isinasaad na yung magulang at mga anak, they should mutually support each other. Provided na po yan. Ang kaibahan na lamang po siguro dito ay maaaring gawing itong isang krimen dahil ipipinalize. Okay, so in other words, even before, kahit wala pa po sinasabi si Senator Lacson, ito na po ay provided na sa Family Code. Obligado po. Oblige po ang anak, oblige ang magulang na magsuportahan. No? They have to support each other. Now, at ang nakasabi po at sinasabi sa Family Code na dapat suportahan ng anak yung mga magulang na in need. Hindi naman po kailangang suportahan yung hindi nangangailangan na magulang. Okay? Now, pag ginawang krimen, so ulitin natin, kailangan natin makita yung probisyon. Dahil baka naman may kakayanan talaga ang anak na sumuporta. At in need ang magulang, tingnan po natin kung dapat nga gawin tong krimen. Dahil hindi naman po magiging krimen kung yung mga anak din naman ay in need. So, depende po yan sa sitwasyon. So, depende po yan sa magiging nilalaman ng bill na yan para malaman natin kung mayroon bang basihan para gawing krimen ang isang anak na may kakayanan na sumuporta sa anak pero inabandona ang magulang. Kasi ang magulang na umabandona sa anak, alam natin may krimen yan. So, it may be considered na kapag yung magulang na hindi na kayang buhayin ang sarili,
pero yung anak ay nandiyan at may kakayanan namang sumuporta, pero inabando na ang kanyang magulang, pwede naman talagang gawing krimen to. Pero still, sabi nga natin, alamin muna natin ang lahat ng provision. Pero ano po ang masasabi niyo dun sa ongoing criticisms ng publiko sa gobyerno patungkol sa umano'y failure ng gobyerno to provide for the needs or bigyan ng mga benepisyo ang mga elderly for them to be able to fend for themselves kapag matanda na, yung mga magulang kapag matanda na sila at hindi na kailangan umasa sa suporta ng kanilang mga anak? Sa ating pagkakaalam, sa ngayon po ay marami din programa para sa mga senior citizens. Nandiyan po yung tinatawag sila na parte ng vulnerable sectors na talagang binibigyan ng prioridad na tulungan. Nandiyan na rin po yung sinasabi nating 50% discount sa MRT, LRT. So marami na pong programa sa panahon po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na masasabi nating makakabuti po sa mga elderly. So hindi po rin naman titigil ang Pangulo na tulungan, mas dadagan pa ang mga ayuda para sa mga elderlies natin. So wag muna po siguro maging negatibo dahil at tingnan muna nila kung ano na ba ang nagawa ng administrasyon na ito para sa mga elders. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Follow-up lang po on Senator Bato. Sabi niya po kahapon na hindi siya a-attend ng fourth SONA ni President kasi meron daw po siyang personal conflict or issues with some congressmen and officials from Malacanang. Meron po siyang quote dito here. Alangan namang pupunta ako doon ng nakasimangot. Pangit, di ba? May we have the palace's reaction. Okay lang naman po, karapatan naman po niya yan kung hindi po siya pumunta. Pero mas maganda po sana madinig niya po kung ano ang naging trabaho at magiging programa ng Pangulo sa SONA para po hindi siya maligaw. Kasi mas maganda pong pakinggan niya mismo kung ano sasabihin ng Pangulo kaysa mag-rely sa mga fake news peddlers. So sana kung di siya makarating ay mapakinggan niya. Thank you po. Para laban sa fake news, kontra fake news, nais lamang po nating liwanagin ang kumakalat na fake news ukol sa umunoy 20% tax na ipapataw sa ating savings. Ano nga ba ang totoo? Bakit nga ba sinabi nating fake news ito na hindi dapat ikaalarma ng taong bayan? Ang papatawan ng buwis ay hindi savings, kundi ang interes na kinikita sa ating savings. Hindi po kailanman mababawasan ang ating savings dahil lamang sa sinasabing pagbubuwis. Halimbawa po, mayroon kang 100,000 na pesos in savings at 1% interest rate ang kikitain nito. Mayroon kang kikitain na 83.33 pesos interest per month o ang kinita ng savings mo. Yan po ang halaga. Sa halimbawang ito, ang 100,000 pesos mo na savings ay hindi mababawasan, kundi ang babawasan ay ang interest na 83.33 pesos. So, magkano ibabawas na lamang? Ang mangyayari po, lumalabas na 16.66 pesos lamang po ang mababawas sa interest na kinita ng savings. Ang halagang ito ay malaking tulong na sa ating mga kababayan bilang kontribusyon na mapupunta sa programa ng pamahalaan na layuning iangat ang pamumuhay ng bawat isa. Pero, bago ba ito? Sa katunayan, alinsunod sa Tax Reform Act of 1997, may 20% tax na ang interes na kinikita ng ating mga karaniwang deposito sa bangko. Matagal na po itong pagbubuwis. Sa totoo po, 1998 pa ito nagsimula. Pero patuloy ang panggugulo ng fake news peddlers at obstructionists. Iniiba na lang ang kwento. Alam naman natin at alam nila ito, pero pilit nilang binabaluktot ang katotohanan para sirain ang tiwala ng taong bayan sa administrasyon. Tulad na sinabi natin, 1998 pa po ito at makikita po ito sa inyong passbook o bank statement.
Ang kaibahan lamang ngayon ay ang pagtanggal ng preferential rates sa mga deposito na lock-in sa mas matagal na maturity. Sila po yung nag-avail ng long-term investment o sa madaling sabi ay hindi nila i-withdraw ang pera nila sa loob ng 5 taon kaya mas malaki ang interest na kikitain dito. Dahil investment nga ito at hindi ordinaryong savings. Halimbawa po ulit, sa 100,000 pesos na 5 years ang maturity at 4% interest rate, meron kang kikitain na 333.33 pesos kada buwan. Ang tax nito ay aabot lamang ng 66.66 pesos. Maliit, di po ba? Pero malaking tulong po yan sa gobyerno. Prospective po ang batas. Ibig sabihin, lahat ng nakikinabang na sa preferential rates bago pa maipasa ang batas na ito ay nananatiling exempt o hindi papatawa ng mataas na buwis. Kaya huwag magtiwala sa fake news peddlers. Uulitin natin, huwag po kayo maalarma dahil hindi po bubuwisan ang kabuuan ng inyong savings. Come again? May namomonitor po ba tayong threat para Wala sa tayong SONA? namomonitor na threat. Natural lang yung mga usual na mga intelligence estimate natin. So, normal naman. Usual lang. Ang pinaka-threat natin ngayon, weather. Medyo hopefully mag-clear up ang weather so that mas maganda ang ating deployment. Sir, yung mga pulis na magbabantay, kung ganito pa rin ang panahon, tuloy pa rin yung mga pulis doon sa paligid ng batas. Naka-ready tayo in terms of logistics. May mga nakahanda na tayo. Nakahanda na tayo ng maraming payong. Para makisukob, ba't yung mga realista o isang payong na lang. Huwag nang magkagulo. Isang payong na nga lang. Ang liit-liit na ng payong ay magkagulo pa. Huwag na. So, marami tayong payong na i-deploy para kahit na umulan, umaraw, maging komportable at maging okay ang security environment para makapag-deliver ng maayos ng SONA niya ang ating presidente. Sir, yung laging paalala ng PNP sa mga pulis na mali-deploy po doon sa SONA. Tayo ay nandyan para pangalagaan ang kaayusan at kapayapaan para sa pag-deliver ng presidente ng kanyang SONA. Natural lamang na mayroong mga iba-ibang mga sektor, iba-ibang mga Pilipino na magbibigay ng kanilang opinion. It is a sign of a healthy democracy. At yan ang gusto nating lahat bilang mga Pilipino. Isang konstitusyon ang ating pinag-ooperatan. So at the end of the day, respetohin natin ang bawat isa. Respetohin natin ang mga Pilipino na gustong maghayag ng kanilang mga opinion. And sa mga Pilipino naman na may mga ibang pananaw sa mga nangyayari ngayon at gusto nilang maglabas ng kanilang mga saloobin, you're always free to do that. And rest assured that the Philippine National Police will do everything to ensure that you will be able to express your opinion with full freedom. Dahil wala akong pwedeng makapag-alis ng karapatang yan na makapaglabas ang bawat Pilipino na kanyang saloobin hinggil sa mga bagay-bagay, maging ito man ay salungat sa opinion na nakararami. Kahit ikaw pa ay nag-iisa sa opinion na yan, walang problema. You're always free to do that and the PNP will ensure that you will have that opportunity to express that opinion. Thank you, sir. Thank you very much, ma'am. We will proceed to the next question from Ms. Third Ann Malonzo of Sunstar, ma'am. Sir, good morning po. Maulang umaga. Sir, doon po sa arrest ni Baulong, can you just give us a refresher lang yung regarding doon sa live case niya ngayon? I believe that's murder, sir. Tama po ba? Murder po yun. Kailan po yun nangyari? And bakit po, ano po yung nakikitang motibo bakit niya binaril yung biktima? That was in October 2024, last year. Ilang buwan pa lang. No, magna 9 months pa lang. Ito ay away ng kanto Away ng mga magkakakilala ang mga to. Okay? So may mga hindi pagkakaintindihan sa negosyo. At the end of the day, nag-away regarding sa pera, regarding sa control, regarding sa mga bagay-bagay sa kanilang mga pare-parehong illegal na negosyo. Sir, nakaalis na siya ng bansa, no? So, anong information natin, sir? Bakit bumalik pa siya? Well, the Philippine National Police have ways to monitor people and to control the situation. Kaya nakita natin na
monitor natin ang kanyang mga plano hanggang sa nalaman natin na siya ay babalik. Kaya hindi na natin siya pinagbigyan na makagalaw pa ng malaya dito sa bansa natin. Inaresto na natin siya pagtapak niya sa Philippine soil. Sir, doon naman, isang question pa, sir, sorry. Yung Chinese Ministry of Education, sir, has issued a warning for students Chinese students planning to pursue education in the Philippines dahil unstable daw po ang security situation dito sa Philippines. Paulit. Yung Chinese Ministry of Education, sir, they warned Chinese students planning to pursue studies here in the Philippines dahil daw unstable ang security situation dito. At sir, may mga crimes na targeting Chinese nationals daw po. Well, we always value and respect the opinions of other people, whether they are in our country or outside of the country, whether they are Philippine nationals or foreigners. Sa ngayon, is that from the Chinese authority? Kaya, di ba? Statement. Diyan ang gusto kong i-kwan lang. Gusto ko lang i-emphasize. Well, at the end of the day, nakita nyo naman sa ngayon, maraming propaganda, maraming naglalabas ang mga statements designed to shape a narrative. But now, even with the arrest of Baolong, nakita namin kay Baolong, kasama niya si Gong Wenli, yung babae na negotiate during sa Ansuntan. Di ba? So, na-arestado rin ngayon si Gong Wenli. Kaya, anong nationality nila? Sino ang mga biktima? So, nakikita natin, we respect the opinion of the Chinese official. Pero isang maliwanag dito, nakakita natin sa bansa natin, nag-aaway-away rito. Chinese ang biktima, Chinese ang perpetrator. Kaya we are just being used as a battleground na hindi naman natin papayagan na ipagpatuloy nila. So, at the end of the day, we are doing everything to stop this narrative, to stop this situation, and we are now showing the results. Ang ating mga naaresto, Chinese suspects, ang kanilang mga biktima ay mga Chinese nationals din. Thank you very much, ma'am. We will proceed with Ms. Catherine Austria from Brigada News FM, ma'am. Chief, balikan ko lang po yung SONA. Magpapatupad po ba tayo ng suspension sa permit to carry firearms? Kailan po ito? At buong bansa po ba o NCR lang po? I'll consult with my higher authorities, and I'll take guidance from whatever the SILG and the other agencies that has oversight over the PNP will say. Pero personally ako, policy direction namin ngayon sa PNP, we're deliberating hard and fast. Bakit? Kung hindi ba kami mag-declare ng gun ban, ibig sabihin walang gun ban. Araw-araw naman sa atin may gun ban. Di ba? Subukan mo magdala ng baril dyan na walang lisensya at malalaman mo kung ano epekto ng gun ban. Kahit na hindi naka-declare ng gun ban. What I'm saying is that maybe you have to examine because the gun ban will only affect those legal gun owners, those responsible gun owners na nagpapakahirap na pumila dyan sa FEO para kumuha ng lisensya, kumuha ng drug test nila na requirement at kumuha ng neuropsycho ng ilang oras para makakuha lang ng LTAP, license to own and possess. So, yan ang apektado ng gunman Yan ang mga apektado. Tapos mag-a-apply ng PTC. Yan ang mga tao na apektado ng gunman. We believe that the criminals, may gunman o wala, may dalang baril yan. So, yan ang sinasabi ko sa ating mga pulis. Ang stance palagi ng ating mga field units dapat ay parang as if may gunman. Mag-checkpoint tayo, mang-check ng baril. Pag makita ang baril may lisensya, let them go. Because that is their karapatan. That is their privilege na in-applyan nila, na iginarant naman ng Philippine National Police under the auspices of our law. So, I'll consult first. The short answer there is I consult first. And I will actually recommend against the declaration. Because I do believe na the gun ban actually is our instrument para malaman natin sino ang legal at illegal na gun owner. Because I don't believe that legal gun owners are a threat to a society in general. Kaya nga legal sila na gun owner
Okay? Chief, yung magpapatupad ba tayo ng signal jamming around Batasan and That will be the call of the Presidential Security Command. No-fly zone, Chief. Ganun din. That will be the call of the Presidential Security Command, and it will be enforced by the appropriate agency of the country. Thank you, Pareco. Thank you very much, ma'am. Next, we'll proceed with Mr. Mark Makalalad of DZBB, sir. Hi, sir. Good morning. Sir, more on technicalities dun sa SONA din, no? Papayagan ba yung pagsusunog ng mga FEG? Thank you, Mark Makalalad, for putting me on the spot. That is a question talaga na, ticklish talaga. Wala tayong sagot na diretso, eh, no? It's a right to express their sentiments, di ba? Yun ang sasabihin yan. Freedom of expression. Pero meron naman tayong environmental law. So, binabalansin natin ang lahat ng yan, ano? So, let's just play it by ear. Pero sana wag naman, dahil at the end of the day kasi, freedom of expression nga. Alam naman ng mga tao na yan na according to the environmental law, bawal ho yan. Magsusunog pa ng kung ano-ano. May kasama pa minsan, may mga tires pa minsan. So, something na ihingi na lang nila muna ng, I would suggest, ihingi nila ng permit sa local government unit or sa the appropriate agency, sa DNR, na magsunog sila dyan sa kalsada. Kasi under normal circumstances, arrestable yan eh. Sila mismo yung mga kasama rin sa mga grupo na yan, yung mga environmentalist. May mga environmentalist na kasama yan na nakakaintindi kung anong sinasabi natin dito. And now, because of the freedom of expression, let's just trample on the law and bahala na si Magellan. Ganon ang kanilang attitude eh. So, I just would like to tell them na medyo hinay-hinay. Isa lang dapat ang stance. Sir, hindi dahil convenient sa kanila, gagawin nila. Having said that, sir, if walang permit, dun lang magte-take effect yung arrest, tama po ba? Depende, tingnan natin. Hindi ko nga rin masagot ng diretso yun dahil it will be a fluid situation. Pero pag yan ay naging delikado na sa mga kalapit na mga lugar, halimbawa, may mga lumilipad na mga embers dyan, at makasunog naman sa mga kapitbahay, andyan naman ang Bureau of Fire. Hindi pabugahan natin sa bumbero para mapatay na rin ang sunog. Sir, last on my part, hanggang saan lang papayagan yung mga rallies dun sa SONA, sa pagmarcha po nila? May mga negotiations na ngayon, may mga talks na ngayon na ginagawa with all the sectors concerned, including those who are planning to conduct their mass activities pro and against the government. And magkakaroon ng mga final decisions regarding that matter in these coming days para talaga magkasunduan kung hanggang saan ang mga boundaries para pagdating ng D-Day, wala nang persahan. Kung anong pinag-usapan, yun na lang ating i-implement. Thank you, sir. Thank you, Mark. Thank you very much, Sir Mark. Next is we will be having Mr. Edniel Parosa of DZRH, sir. Morning, Chief. Chief, balikan ko lang yung sa security assessment or advisory ng China. Nabanggit nyo kanina, may mga propaganda or narrative. Sa mata ng Philippine National Police, sir, saan kaya nanggagaling yung mga ganitong motibo sa pagpapakalat, sir, ng mga propaganda against the Philippine security? Well, nakita naman natin kung sino nagsalita, di ba? So, there must be narratives, there must be some interest on that. Well, I would would like to defer the answering on the nitty-gritty of this matter doon sa mga proper authorities natin, the DFA, and most especially sa ating PCO na, sa Malacanang na, para makita natin kami naman sa Philippine National Police will just support and go with the direction where the national leadership will take us. Pero sir, as far as the PNP is concerned, walang basis yung sinasabi nila. At least doon sa trend ng crime sa atin. Definitely walang basis. Kasi kung mapansin nyo ngayon, wala na yung mga malalaking krimen eh. In the past few months, I am very sure you will agree with me na wala na tayong nakikita talagang yung may mga pagbaba ng barko, ina-armalite yung tao sa gitna ng Commonwealth. May ina-armalite na government official. Wala nang ganun eh. So, may mga
kidnap victim na kinikremate, on their own kinikremate ng mga kidnapper. Wala na tayo nakakita ng ganon. Ang mga nakikita nating krimen ngayon, ginagawang krimen, nangyayaring krimen, nasusolve ng PNP. Okay? So nakita natin, Anson Ke, nasolve natin. Yung latest na kidnapping naman na ginawa ng against Chinese nationals na naman, nasolve natin, 12 ang ating nahuli, 6 na Chinese, 6 na Pilipino. So, essentially, the PNP can proudly say that we can actually say that we are on top of the situation. May nangyaring insidente sa Panabo, magpa-practice lang sana tayo ng CIMEX, biglang may tumawag, sir, sandali lang, tigil muna ang CIMEX, at ay live na insidente, may tumawag dito, may baril daw yung tao at may droga. So, rumisponde ang mga pulis natin, pinanood natin sa ating command center, live natin pinapanood. Kung anong ginagawa ng mga pulis natin, na-record natin, na-release natin sa media, para inyong makita na talagang ito, ganito na po ang ating Philippine National Police. Moderno, transparent, at higit sa lahat, talagang we are doing everything within the ambit of the law. Sir, sa ibang topic, alam namin, sir, DOJ na yung magsasalita sa kaso ng Sabongeros. Pero anong update doon, sir, sa mga police na involved, or allegedly involved, sir, doon sa crime? Well, of the 15, 12 ang active, ang 3 ay out of the service na. Yung 12 na yan is under restrictive custody sa atin. Nandyan sila ngayon sa ating facility para sa mga taong naka-restrictive custody. Sir, last week sinabi ni SILG na more or less alam na ng DOJ na yung listahan ng alleged members ng Alpha Group. Sa bahagi ng Philippine National Police, may ginagawa ba tayo sa pag-monitor sa kanila or paano ba ito, sir? Sa panig ng Philippine National Police, kami ay sumusunod lamang sa sasabihin ng DOJ. Wala. Thank you. Thank you very much, sir. And lastly, we'll be having Sir Alfred Dalizon of People's Journal, sir. Pasensya na, sir, pero talagang ganun na talaga ang long and short of it, talagang we're taking cue from the directions of the DOJ. Kasi ikaw na rin nagsabi kanina na the DOJ have already taken cognizance and taking the lead in the further investigation and case build-up in this case. Okay? Thank you. Morning, sir. Yes, Alfred. Sir, yung nahuli sa Tawi-Tawi, yun ang palaging yung southern backdoor lang, tumatakas yung mga Chinese suspects, yung mga involved sa Pogo. Start na ba ito na mapipigilan na natin yung mga ganong incidents, sir? Ayoko sanang i-highlight, Alfred, kasi baka ma-realize ng mga kalaban natin. Pero siguro they have already realized na ang southern backdoor hindi na rin safe para sa kanila. No, dati nagagamit nila yan. Even, especially during the previous administration, talagang nandyan ang daanan eh. Di ba? So sa ngayon, kung mapansin nyo, may 5 na tayo dyan na yung dati, naalala nyo, just a few months back, may nahuli tayong 5 dyan na ganun din, nagkakabulan ng speedboat at nahuli natin sila. Sa ngayon naman, eto na naman, na monitor na naman natin na papasok ang isang high profile and high value na fugitive at nahuli na naman natin. At meron tayong mga interdictions dyan, smuggled cigarettes, vape, mga iba-ibang mga insidente dyan. Sa dami kasi ng mga insidente na rin na ating nagagawa, medyo nagiging mukha lang siyang maliit, pero malaking mga trabaho ang nandun na nakukuha natin sa southern backdoor. Hindi na safe para sa mga kriminal yan. Sir, last question. Sir, yung sinasabi mong narrative tungkol doon sa mga Chinese, yung tanong ng kanina, sir, yung merong nangyari sa pinapalabas ngayon sa social media about an alleged Chinese victim of murder tinapon sa Kawit, Cavite, lumalabas sa social media. Totoo ba yun, sir? Alam nyo, ito na yung mga panahon na parang gusto kong sabihin na talagang ebidensya na nauubusan na talaga ng propaganda itong mga kontra ng gobyerno natin. Itong mga, alam nyo na, yung mga leanings ay nasa kabila. Diretsuhin na natin yung mga DDS. Nauubusan na siguro talaga sila ng bala na mga malalaking kontrobersya na mga insidente. Kaya yan, 2022 pa nangyari yan eh. Hinuhukay, literal na hinukay sa baul para palabasin lang na parabang bago. Kasi wala na silang nakitang masama ngayon na kasing sama nung panahon nila.
Yan ang long and short of it. Matagal na nalinlang ang Pilipino dyan. Hanggang ngayon, lilinlangin pa rin ang Pilipino. Pasensya sila. Their word against the word of the internet. Hindi naman. Early part ng Marcos administration, September yan. 4 months after ng assumption ng ating presidente. Talagang yan, mga remnants ng diba? Hangover ng previous administration. Nakilala yan eh. Ang victim na yan is a 32-year-old Chinese national, allegedly a fugitive in China. May Interpol red notice yan. The family was contacted. They refused to cooperate with the authorities. And the cadaver is now buried in a public cemetery in Cavite. Sa ngayon kasi talaga, makikita mo naman yung mga posters na yan eh. We have our social media exploitation. We have our social media analysis also. Alam nga namang sila lang marunong gumamit ng analysis. Ang mga pinaka-viral dyan na mga pinaka-vitriolic na mga posters dyan, makikita mo naman ang laman anti-government propaganda at talagang tunay na mga DDS. At sila mismo nagsasabi. May nakalagay sa kanila mga profile pictures eh. Bring PRRD home. Yun ang sinasabi nila. So, how do we label them? They are proud to be DDS. Oh. So, we'll call them on that. May nagpalabas yung pulis at saka yung Iranian na nag-away dahil sa isang traffic altercation. That happened during the last days, the waning days of Mr. Duterte's term. So bakit nga pinapalabas nila na para bang nangyari kahapon lamang? Wala na kasi silang bala. Yun nga ang masama ron. Wala na silang bala. Nauubusan na sila ng bala. Nauubusan na sila ng issue na itapon sa gobyernong ito. Kaya ayun, naghuhukay ngayon. Kaya lang nakalimutan yata nila. Talagang pinapakita lang talaga nila na medyo may kulang talaga sila eh. Di ba? Hindi ba nila na-realize yun na napakadaling hukayin? Their word will be against the record of the internet. So, napakadaling gibain ang kanilang narrative regarding that matter. Ang sa aking panawagan na lang, Pilipino tayo pare-pareho, gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Eh, magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. All those cases, all those issues that they are saying, that they are harping about, bring PRRD home, nasa hig na eh. Andyan na nga yung international court na nga ang nagtatry eh. Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa Hague? Eh, mga foreigners yan na wala namang pakialam sa atin. Ay sa kanila, tinitingnan lang nila kung ano ang ebidensya ng prosecution at ebidensya ng depensa. At tandaan natin, huwag natin kalimutan, ang mga sa korte na yan, sa kasong yan, ang complainant, walang iba, Pilipino pa rin. Mga Pilipinong nawalan ng pag-asa noong panahon ni Duterte. Nawalan ng pag-asa ng makakuha ng hustisya dito sa Pilipinas. Ulitin natin yan. Huwag natin kalimutan yan. They are Filipinos. Hindi sila foreigners. Wala lang silang mapuntahan noong mga panahong yon dito sa Pilipinas, sa justice system natin, noong mga panahon ni Duterte. Kaya pumunta sila sa International Criminal Court at doon sila nagsampa ng reklamo. Kasi miyembro pa rin tayo ng mga panahong yon. Oh. So, anong nirereklamo ng mga DDS na to? Shortcut na lang ang lahat? Hindi pwede yung shortcut. Kasi nga, dahil sa shortcut na yan, eto na ngayon, pag tinanong na sa isang formal investigation, bigla na lang magsasabi sila, I have my right to remain silent, I have my right against self-incrimination. Kaya uulitin ko uli sa mga enablers din. If you are so proud of what you've done, if you think that what you did was the correct thing to do, why is it now that when you are asked in a formal investigation,
bigla na lang mag-right to remain silent at mag-right against self-incrimination kayo. Proud man kaya kayo? Tama man kaya ang ginawa nyo? E di panindigan nyo ang inyong ginawa. Sabihin nyo kung anong inyong ginawa, aminin nyo. Pero deep in their heart, alam nila, that's not moral. That's not the true dispensation of justice. And that's why they cannot defend it in an open public discourse. Sir, yung video na yan, possible ba na connected yan doon sa Chinese Embassy Advisory? Ano na? Yung video na yan, sir, connected kaya yan doon sa Chinese Embassy Advisory? Hindi ko alam kung paano ginawa ng Chinese Embassy ang kanilang advisory, ano? Pero ang malungkot nga rito, ang malungkot sa insidente na to, napipick up ito ngayon ng mainstream media kasi may mga columnist na nag-reprint nga nito na para bang ginawa na parang recent lang na ang totoo ay napakatagal na, taon na ang nakalipas. Okay, so kaya medyo nadamay ang nagkaroon ng semblance na as if totoo nga dahil may columnist na pumick up nito. Thank you, sir. And if there are none, sir, may we hear your closing message? So once again, ako yung nagpapasalamat sa inyong pagpunta rito sa ating press con para maibigay may labas ang ating saloobin. Again, uulitin ko sa ating mga pulis na ngayon ay nasa forefront at tumutulong sa ating mga LGU, sa ating disaster relief, rescue, and mitigation operations. I'm very proud of you as your Chief PNP. Ako'y natutuwa. Nakakita ko ang ating mga pulis na nakasar uniform, kitang-kita, ibinabandera at winawagayway ang tunay na serbisyo ng PNP na tumulong sa mga mamayan, lalong-lalo na sa oras ng kanilang kagipitan. And once again, i-highlight ko rin, napakarami ng natanggap natin ng mga calls sa 911 natin, humihingi ng rescue, kahit na hindi na police response, kundi rescue ng inihingi. Maraming pumasok ng mga tawag sa ating mga kababayan, lalo na sa Metro Manila dito, nung time na nagkaroon ng mga floodings na, nagkaroon na ng mga ng indulto na. So, andun, maraming tumatawag at narespondihan natin gamit ang ating 911. That's why sa ating mga kababayan, uulitin ko na naman, huwag nyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Sa kabila ng masamang panahon na nararanasan ng buong bansa, patuloy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagmonitor ng sitwasyon ng ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyo at pagbaha. Upang siguraduhin ang kaligtasan at kapakanan ng mga nasalanta, ipinag-utos ng Pangulo sa mga ahensya na gawing prioridad ang pagresponde sa mga stranded na mga binahang komunidad at mga evacuees. Ayon sa Pangulo, kailangan paigtingin at palawakin pa ang ongoing clearing and relief operations para siguruhin na walang kababayan natin ang maiiwan sa panahon ng kalamidad. Bago po kami umalis ng Maynila upang pumunta sa Amerika, nabigyan ko na ng instruction ang lahat ng ating mga ahensya na paghandaan ang naging baha dahil sa napakalakas na ulan. Sinabihan ko na ang OCD, DOTR, DOH, DOST, DSWD, DPWH, DOE at saka DILG at lahat pa ng lahat ng ahensya na magtrabaho sila at mag-coordinate sila upang tiyakin na ligtas ang ating mga kababayan. Tinitiyak natin na merong transportasyon at siyempre ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente at lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at malakas na ulan. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan, maging sa lahat ng government personnel na itigil ang lahat ng SONA-related preparations at unahin ang pagtulong sa mga komunidad na apektado ng baha. Bunsod ito ng mga ulat na natanggap ng Pangulo na may mga government personnel na nagkakabit ng SONA materials sa halip na asikasuhin ang kalagayan ng taong bayan. Alam po nating lahat na ang utos ng Pangulo ay magtrabaho tayo para sa taong bayan at iyan naman ang ginagawa ng mga kawani ng gobyerno. Kapuri-puri po kayo, pero hindi po ito napapanahon na unahin ito kaysa sa kaligtasan ninyo
at kaligtasan ng mga mamamayan. Agarang ipinag-utos ng Pangulo sa DPWH na ihinto ang operations ito at sa halip ay ibaling ang atensyon sa immediate response, katulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Klaro ang gusto ng Pangulo. Ituon ang lahat ng kakayahan at available resources ng gobyerno upang tiyakin na ligtas at nasa maayos na kalagayan ang lahat ng apektado ng mga lawakang pag-ulan at pagbaha. At mayroon po tayong babasahin na announcement at statement po from the Executive Secretary. The President is dismayed by reports that government personnel are putting up SONA-related materials in public areas while many communities are battling heavy flooding. Let me be clear, all SONA-related preparations are hereby ordered immediately suspended. The Department of Public Works and Highways, along with all concerned agencies, must put full attention and exclusive focus on flood response and relief operations. The President's directive is to focus all efforts on ensuring the safety and welfare of the Filipino people, especially during times of crisis. All government agencies are expected to act accordingly. Ngayong araw ay makakasama natin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang magbigay ng ulat tungkol sa kani-kanilang operasyon ukol sa bagyo. Makakasama natin si Engineer Christopher Perez, Chief of Weather Forecasting Section ng DOST Pag-asa, para bigyan tayo ng ulat tungkol sa lagay ng panahon na maaasahan natin sa mga susunod na araw. Magandang araw po, Sir Christopher. Okay, unahin muna po natin si... Okay. Nandito naman, unahin muna natin si Secretary Vince Dizon para sa ulat mula sa DOTR tungkol sa mass transportation at commuters. Good afternoon, Sec Vince. Magandang hapon, Yusek Claire. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kasama sa gobyerno. Yes, Sec Vince, ano po yung ulat natin ngayon? Opo, so ayon sa utos nga rin ng Pangulo, kahapon po dahil sa napakabigat na bugso ng ulan at dahil na rin po sa suspension ng trabaho at ng klase ng lunchtime yesterday, tayo po ay nag-order ng libreng sakay sa lahat ng ating relays, MRT3, LRT1, LRT2, para po maibsan yung hirap ng mga kababayan natin pauwi dahil sa suspension ng trabaho at ng klase. Tayo din po ay nag-utos ng mga iba't ibang asset ng DOTR. Nangunguna na po ang Philippine Coast Guard, ang Philippine Ports Authority, ang LTO, ang LTFRB. Kasama na rin po ng iba pang mga ahensya, tulad ng Office of the President at ng ating Armed Forces at Kapulisan. Marami pong mga bus at truck na dineploy po natin sa iba't ibang rota sa Metro Manila para po sunduin ang mga na-stranded ng ating mga kababayan. Yung pong mga bus at truck na yon ay tuloy-tuloy natin dineploy ngayong araw dahil po tuloy-tuloy pa rin po ang pagbuhos ng ulan at sa kasalukuyan po ay bumabiyahe po ang ating mga iba't ibang mga truck, iba't ibang mga bus. Lahat po ng asset natin pwedeng ma-deploy, dineploy na po natin. At nagpapasalamat din po tayo sa ibang ahensya tulad ng MMDA, ng Armed Forces of the Philippines, ng PNP, ng Office of the President at lahat po ng iba't ibang ahensya natin na tumutulong dito. Libo-libo na rin po mga kababayan natin ang naiuwi ng safe at naiwas po dito sa napakabigat na buhos ng ulan. So tuloy-tuloy po tayo, Yusek Claire. Dito hanggat hindi gumanda ang panahon, tuloy-tuloy po tayo. Ikalawa po, gusto ko din itong report, ayon na sa utos ng Pangulo, nagpapasalamat po pala tayo sa MMDA dahil sila po ay nagtumutulong sa atin sa pag-clear ng mga debris natin sa mga drainage. Ang San Miguel Corporation po na in charge sa construction ng MRT7 at sila din po ang gumawa ng Skyway. Dinulog na po nila ang mga panawagan na ayusin itong mga nakakadagdag sa pagbaha dahil sa mga bara, sa mga drainage o sa pagbagsak ng tubig mula sa Skyway. Binibilisan na po nila ang pag-address sa mga problema ito
ngayong araw at tuloy-tuloy po yan hanggat ma-address to. So tuloy-tuloy po tayo at ngayon nga po, nandito po ako sa mga terminal natin ng bus para naman siguruhin na yung mga bumabiyahe natin, mga kababayan papuntang pizza, galing-galing na papunta ng norte kung saan mabigat din ang epekto ng bagyo at malakas din ang ulan, safe and sound po sila. So tuloy-tuloy po tayo dito sa DOTR at salamat po sa lahat at mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat, Sec Vince. Kasama rin po natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian para bigyan tayo ng report sa relief operations and preparations sa mga area na pinaka-naapektuhan ng bagyo. Sec Rex? Magandang hapon, Yusek Claire. Magandang hapon sa inyong lahat. Una, gusto kong sa huli naming talaan, gusto ko i-report na meron na tayong 490,418 na affected families, kung saan ang 14,191,000 families ang ngayon nakatira sa mga iba't ibang evacuation centers natin. Meron tayong tumatakbo na around 500, meron tayong 500 na evacuation centers na nakabukas nationwide. Nag-utos ang ating Pangulo na sa ganitong mga panahon siguraduhin na ang ating mga pamilya na apektado ay may sapat na pagkain at walang nagugutom. Sa katunayan, Yusek Claire, as we speak, 92,590 na family food packs na ang na-release ng DSWD mula nagsimula ang bagyong Krising hanggang sa ngayon na may mga low pressure area. At tuloy-tuloy pa ho tayo. Alam naman natin na ang first line of response ay ang mga local government units, pero alam rin natin na limited ang kanilang mga capacity. Alinsunod sa utos ng ating Pangulo, sinisigurado ng DSWD na ready tayo sumuporta sa ating mga local government units para mabigyan ng tuloy-tuloy na pagkain ng ating mga affected families, lalong-lalo na ang nakatira sa loob ng evacuation center. Bago tumama ang bagyong Krising, tulad na napaulat last Friday, ang national stockpile natin o ang stockpile ng mga family food packs na nakaimbak sa mahigit kulang-kulang 1,000 na warehouse sa buong bansa ay binibilang natin sa 3 million na family food packs. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-produce. Hindi ibig sabihin na dahil may 3 million na tayo sa bodega, tumigil na tayo. Sa katunayan, ang ating repacking center sa Pasay at sa Cebu, tuloy-tuloy ang production. Nakaka-produce sila ng tig to 20,000 kada araw para masigurado natin na makasunod tayo sa instruction ng ating Pangulo na walang pamilyang Pilipino na apektado ang magugutom. Maraming salamat, Yusek Claire. Maraming salamat, Sec Rex. Nandito rin po si MMDA Chairman Romando Artes para magbigay ng situation report sa flood monitoring at clearing operations sa mga komunidad at lansangan na naapektado ng baha. Magandang araw po, Chief Artes. Chair Artes. Magandang hapon po, Yusek Claire at sa ating mga tagapanood. As of 11 a.m. Sa buong Kamaynilaan within 24 hours ay mahigit 500 po ang naging pagbaha, incidents ng pagbaha sa iba't ibang areas. As of 11 a.m. naman po, nabawasan na rin po ito ng up to 273 na lamang. Iba't iba po ang degree ng lalim ng tubig. Merong gutter deep at meron din naman pong malalalim. So mahigit 200 naman na po yung humupa or nawalan na ng tubig. Alinsunod po sa kautusan ng ating Pangulo, tayo po ay nag-prepare at walang tigil sa pagtatrabaho para ma-ensure po na handa ang ahensya na tumugon na hamon na dala po nitong ulan ng habagat. Meron po tayong 500 personnel, 6 buses, 2 military trucks, 2 rubber boats at 4 aluminum boats at mahigit 500 personnel po na rescue personnel na nakaantabay at ready for deployment. And as we speak, yung pong aming search and rescue boats at military truck ay papunta po ng Malabon para po tumulong sa paglilikas dahil nagkaroon na po sila ng preemptive evacuation sa mga oras na ito. Tayo po ay nakikipag-coordinate din kay Sec Vince Dizon regarding po sa libreng sakay kung sakaling meron pong may stranded tayong mga kababayan. Kahapon po nag-deploy kami ng mga sasakyan, buses and military trucks para po maitawid yung ating mga kababayan, particularly sa Commonwealth, papunta po ng Fairview.
Gusto ko rin po magpasalamat kay Sec Vince. Agad po siyang tumugon doon sa ating mga concerns regarding po sa Skyway at sa MRT-7 para po mawala yung or mabawasan yung paglalim ng tubig sa ibang areas na naaapektuhan po ng construction ng Skyway at MRT-7. Tuloy-tuloy naman po yung mga declogging activities natin. Kanina po, nung humupa ang baha sa may Araneta Avenue, ito po, sa Araneta Avenue, nag-iwan po yan ng napakaraming basura sa karsada. Agad po itong nilinis ng MMDA para po madaanan ng maayos ito at kung sakali pong umulan muli at magbaha, hindi na po ito mauwi sa ating mga pangunahing lansangan. Yung ating naman pong 71 pumping stations, lahat po ay gumagana ng full capacity. Yun nga lamang po, medyo nakakabawas po sa efficiency ng ating mga pumping stations. Yung po mga basura, kanina pong umaga, yung sa isa lamang po namin pumping station, ay may nakuha kaming sofa, ref, at malalaking tipak ng kahoy na mukha pong itinapon sa mga daluyan ng tubig. Ito po mga ganitong klaseng basura ay nakaka-apekto po sa efficiency ng ating mga pumping stations. Kaya po kami, Yusek Claire, ay nananawagan sa ating mga kababayan na sana po linisin po natin ang ating mga paligid at wag po tayo magtapon ng basura sa mga daluyan po ng tubig. Yun lamang po, Yusek Claire, at magandang umaga. Maraming salamat, Chair Artes. At para naman po magbigay ng ulat tungkol sa nationwide emergency response at public safety, makakasama natin si OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro. Good afternoon, ASEC Rafi. Yusek Claire, good morning. Good afternoon po. Kami naman po sa OCD ay naka-red alert ngayon. Buong NDRRMC ay naka-full alert. Kaya lahat po ng mga ahensya ay naka-ready. We have around 15,057 SRR units from the Armed Forces of the Philippines, ang Coast Guard halos 5,000, sa PNP 817, and ang Bureau of Fire Protection natin 26,773 SRR units. Kasama po natin dyan ang ating DPWH na meron pong naka-reading clearing teams, no, na umaabot na 5,706 teams. And then kasama natin sa logistics yung DSWD na tinutulungan natin mapadala ng mas mabilis yung kanilang mga relief items or mga food packs sa mga nangangailangan po. So we are ready to provide air support and transportation support. So meron po tayong naka-standby na 1,600 trucks from the different armed units or uniform services. Kasama na rin dyan yung ating 9 fixed-wing aircrafts and 28 rotary airplanes, helicopters. So naka-ready po kami, naka-activate po ang ating Interagency Coordination Cell dito sa Camp Aguinaldo. At kanina po nag-meeting kasama si Secretary Remulla at naghahanda tayo ngayon para sa parating na low pressure, no, or nandito na yung habagat na tuloy-tuloy nating nararanasan since Tuesday last week. So kami po ay nakahanda. Yun na po ay tugon sa kautusan ng ating Pangulo na dapat po ready tayo at na magbigay tulong at magbigay ng mga ayuda doon sa mga LGUs na nangangailangan po. Maraming salamat, ASEC Rafi. Para naman sa ulat tungkol sa epekto ng bagyo sa irrigation systems at water level sa mga dam, makakasama natin si Ma'am Josephine Salazar, Deputy Administrator ng National Irrigation Administration. Magandang araw po, Ma'am Josephine. Magandang umaga, Claire. Magandang hapon po sa ating lahat. This is the partial report of damages and major dam status report. Sa pangkalahatan po, sa CAR, Region 1, Region 2, Region 3, sa Ypres area, Region 4A, Region 4B, Region 5, and Region 6, a total of 31,172.23 hectares po yung naapektuhan sa atin.
and the number of farmers affected is 23,385. For the estimated cost of damages to crop, amount is 339.3 million. Doon naman po sa mga infrastructure natin, ay nagkakahalaga po ng 636 million under level 1, and under level 2 is 229 million, total of 866 million. As to the status of DAM po, ang minomonitor, ang operated po ng NIA na dam ay ang Magat at ang Pantabangan. Sa Magat po, ang kanginang alas 8 ng maga, ang elevation po natin is 184.42. So, nag-increase po tayo ng 0.64. And for Pantabangan, 194.11. Nag-increase din po tayo ng 0.6 meters. For Angat Dam and San Roque, ito po ay being managed by NPC. So, nasa normal level pa rin po tayo. Hindi po tayo nag-spill dito sa mga dam na to. Now, for the... Yes, please. For the next slide, please. For the Bustos Dam update, so kanina pong alas 11 ng umaga, ang elevation po ng ating Bustos ay 15.63 meters. So, ang dumadaan pong tubig dito ay ang discharge natin is 308 CMS. So, nag-attribute po dito yung pagre-release po ng Ipo Dam kahapon ng around 323.46 meters plus yung mga local flow po natin na nanggagaling sa Bayabas at Matiktik. So, ang pinakamalaking tubig po na dumaan sa atin sa Bustos ay around 460 CMS. Next slide, please. So, lahat po ng karamihan po ng ating dam dito sa Region 3 ay nasa spilling level. So, ito po ay ilan lamang sa mga dam natin. Ito po ay ang Gumaing Dam sa Florida Blanca. So, ang current level po niya kanina alas 7 ng umaga is 2.3. Ang spilling level lang po natin is 2.1. Next slide, please. For the Tarlac Diversion Dam, ito po ay nasa Tarlac City. So, ang current water level po natin dito ay nasa 6.5. Ang spilling level po natin ay 4.5. Sa atin po sa NIA, lahat po ng mga protocol natin ay sinusunod natin. Before po the onset ng ating pagpasok po ng ating bagyo ay sinasara na po natin ang ating mga intake gates para po ma-safeguard natin yung ating mga standing crop ng ating mga magsasaka. At the same time, our dam safety group in every region, 24/7 po ang monitoring natin. And then we have a command center at central office to monitor all the status of the dam nationwide. Yun lang po at magandang umaga po sa atin. Maraming salamat, Ma'am Josephine. Ngayon po ay may mga katanungan po tayo na ibibigay at ibabato sa ating mga opisyalis po ng gobyerno. Unang-una po, sa OCD po, alin po bang mga lugar ang lubhang nasalanta ng bagyo at ano ang naging aksyon ng pamahalaan sa mga lugar na ito? At ilan po ang mga nasa evacuation centers kung meron po kayong detalye patungkol dito? Yes, ma'am. Ngayong umaga po, we are operating 277 evacuation centers, but based po sa update ng ating DSWD, umabot po ito ng halos 500. So we have around 17,000 persons inside and then another 65,000 outside evacuation centers. So ang talagang areas na nagrabehan po dito ay ang Metro Manila and then the provinces of Bulacan, Pampanga, Cavite, no? Batangas, Rizal, and then ito hanggang bukas po Pangasinan, Tarlac,
And of course, yung NIR natin, medyo nagrabihan din, plus yung Panay Island. So kasi since Thursday pa last week, inuulan na po sila. So tuloy-tuloy po yan hanggang today, and then ang forecast natin na tuloy-tuloy ang pag-ulan hanggang Thursday o Friday po. So masisiguro naman po natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Yes ma'am, we are ready po with all the agencies na membro ng NDRRMC na naka-red alert po. Ready po ang ating mga search and rescue teams, yung ating mga transportation, yung ating mga relief goods from DSWD, medical teams from DOH, and of course yung ating mga strategic transport from the armed forces ay nakahanda po, at yung buong OCD ay naka-red alert kasama ang mga 44 other member agencies. May panawagan po ba kayo, Asik Rafi, sa mga kababayan natin na hindi sumusunod sa mga kautusan kung kailangan silang i-evacuate? Opo, ito po ang panawagan namin, kung maaari po, kung talaga po ay makinig tayo, sabi po ng ating Pangulo, sumunod po tayo sa mga babala, sa mga abiso na binibigay ng ating mga authorities. Kung may kailangan pong panawagan na mag-preemptive evacuation, sumunod po tayo. Nakahanda po ang gobyerno na magbigay ayuda or tulong, no? Nandyan po ang ating DSWD, ang ating DOH, ang ating armed forces na handang tumulong at magbigay suporta sa ating mga local government units. Maraming salamat, Asik Rafi. At of course, alam natin na priority din po ng Pangulo ang kalusugan ng bawat mamamayan. Tanong po natin sa DOH, ano po ba ang intervention ngayon ng government upang masiguro na ligtas na sa anumang sakit ang ating mga kababayan, lalo-lalo po yung mga nasa evacuation centers at yung mga nabaha po? Opo, Yusek Claire, magandang hapon po, no? Sa utos po ng ating Pangulo, meron na po tayong 31 na milyong pisong halaga ng mga emergency medicines and logistics na naka-preposition at malamang ginagamit na po sa mga local government units sa Ilocos, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas at Northern Mindanao. At dagdag pa po dyan, Yusek Claire, meron pang nakaantabay na 180 million na mga emergency medicines and logistics hindi pa natin nire-deploy pero pag kailangan po ay ating papakawalan. Ano pong mga kasama dito? Yung tinatawag po namin na Campolas, Cotrimoxazole, Amoxicillin, dalawang mga common antibiotic. Meron pong mefenamic acid, pain reliever, paracetamol, pampaalis ng lagnat, Orisol, laban sa diarrhea, Lagundi, laban sa ubo at sipon, at yung skin ointment, laban sa mga skin diseases katulad ng alipunga na nangyayari po ngayon dahil marami nga pong tubig. Meron din pong mga hygiene kits, mga drinking water containers at mga chlorine tablets para wag tayo uminom ng kontaminadong tubig, at meron ding breastfeeding kits para sa ating mga nanay. Tuloy rin po, Yusek Claire, yung pag-ikot ng mga DOH and local government doctors sa lahat po ng evacuation centers sa utos na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yusek. Yes. Asik, ano po ang pwede nating sabihin sa mga kababayan natin para pangalagaan din nila ang kanilang kalusugan? Opo, sa ngayon po mahalaga po yung anunsyo ng ating kasamahan si Asik sa ating OCD, no. Pag sinabi ho talaga evacuate, marami ho kasing mga peligro sa kalusugan na maiiwasan kung tayo po ay malilikas bago pa man dumating ito. Halimbawa, yung pagkalunod. Pag meron ho tayong baha at bago pa man dumating yung baha, pag sinabi ng OCD ng LGU evacuate, iwas na po tayo para hindi tayo kailangan saklolohan dahil nalulunod tayo. Ikalawa po, yun pong ating tubig, pakuluan natin palagi kung wala tayong chlorine tablets. 2 minuto ho para hindi kontaminado at safe ang iinumin. At ikatlo, kung tayo man po ay napalusong sa baha, kasama na po ang ating mga kasamahan sa gobyerno, ang mga rescuers. Nandito po ang DOH at ang mga LGU doctors. Pwede ho namin kayong resetahan ng ating prophylaxis para hindi tayo magkaroon ng leptospirosis. Ang sintomas ng lepto, Yusek, hindi lumalabas yan in the next few days, mga 2 weeks later pa ho. Pero kung mabibigyan tayo ng gamot, agad-agad hindi po lalabas yon. Yusek? Yes, Asek. Anong pwede nilang maranasan para sabihin nila, uy, mukhang may lepto na ako. So, ano po yung nararanasan nila? Sa simula po, Yusek, maaaring wala, pero kung after mga 2 weeks ang nangyayari po dyan, merong lagnat, sumasakit po yung kalamnan, yung mga kasukasuan, yung kalamnan natin, pwede rin pong magkaroon ng paninilaw, ng balat, saka ng mata, nag-iiba po ang kulay ng dumi. Ang mga tinatamaan ho kasi ng lepto, yung bato, yung kidneys, kaya madalas sa dialysis. Pwede rin yung ating baga, pwede rin yung ating puso, at kung malala po, pati yung utak, Yusek, pwedeng tamaan, pwede pong ma-ICU ang isang pasyente. Kaya pati po yung ating mga kasama
samahan sa MMDA, yung mga nagki-clearing operations, magbotas ho kasi yung burak na natuyo po kahit wala ng tubig yan, pwedeng meron pa ho yung mga mikrobyo ng leptospirosis. Nandito po ang DOH para sa inyo. Asik Albert, isa pa po, tanong natin, kapag let's say ikaw ay sumulong sa baha at alam mo na let's say may sugat ka at mukha maapektuhan ka ng lepto, kailangan na ba agad pumunta sa clinic, sa ospital, sa doktor para makahingi ng gamot kahit wala pa po sila nararanasan ng simptomas? Opo, tama po yun, Yusek, no? Kahit wala pa ho tayong nararamdaman ng sintomas, basta ho dumaplis sa balat natin yung tubig baha. Ang ginagamit nga ho namin pahintulad, yung pang tubig baha, parang tubig ho yan ng inidoro. Kung tayo nga po yung mapahawak doon, naghuhugas ka agad tayo. So soap and water ka agad. Tapos, kumonsulta ho tayo kasi yung gamot, pwede naman hong ibigay ng libre sa ating mga government health center para wag ho tayong mauwi sa leptospirosis. Sa ngayon po, sa pag-iikot po ninyo, ano po yung mga kondisyon na po ng mga evacuees natin? Ang kondisyon po natin, kakatapos lang po ng rounds ni Secretary Ted Herbosa sa Marikina, nagpunta po siya at tutuloy po yan sa mga ibang evacuation centers. Nakikita po namin na ang karaniwang sakit po ngayon ay ang ubo at sipon. Dala na rin po ng pabago-bago na panahon. Mabuti nga po umaaraw na welcome po yan, pero alam po natin nagkakaroon ng iritasyon sa ating lalamunan at maaaring meron rin po mga simptomas tulad ng ubo at sipon na meron tayong mga virus. Huwag po mag-alala, hindi po yan delikado. Basta tayo po ay naguhugas ng kamay at nagsusuot ng face mask kung kailangan kung may sintomas, may iiwasan po yan. Salamat po, Asik Albert ng DOH. Punta naman po tayo sa DSWD, Sec Rex. Mukha pong napasubok na po at napasabak na po ang ating automated repacking machine. Mukhang talaga pong napakinabangan mas lalo po ngayong araw. So ang tanong natin... Tama yan. Opo, go ahead po. Tama yan, Yusek Claire. Alam nyo, kung dati-rate, nung mano-mano yung repacking natin or semi-automated, nakaka-produce lang kami ng 8 to 10,000. Ngayon, na-doble natin yung capacity natin all the way to 20,000. Kaya nga, mabilis na nakakapag-responde tayo at ngayon may mga pumapasok na request mula sa mga local government units para sa kanilang mga constituent. Tuloy-tuloy po nating pinoprocess yan. So ngayon po, Sec Rex, sapat na po ba yung bilang ng mga prepositions food packs sa mga biktima po? Yusek Claire, tulad na nasabi ko, we have close to 3 million bago tumama si Krising. At hindi tayo tumigil. Ibig sabihin may 3 million na naka-imbak nationwide. Sapat na sapat yun. Right now, ang pending request na lang sa amin ay mga nasa 40,000. We've already catered to almost 100,000. Tulad na nabanggit ko kanina, 95,000 na yung na-service natin na mga request para sa kanilang mga constituent mula sa mga local government units. May natitira na lang na mga 40,000. At as we speak right now, pinipick up na nila at pwede na nilang kunin yun mula sa repacking center natin. Pero syempre, Yusek Claire, tulad ng sinabi kanina ng mga reports, mukhang masama pa rin ang panahon sa mga darating na araw. Hindi rin tayo tumitigil sa pagre-repack. Talagang pinag-iigting natin, pinabibilis natin kasi ang instruction ng ating Pangulo, laging handa dapat ang DSWD rumisponde. Hindi tayo nag-aantay na maubusan tayo ng supply bago lang tayo magre-repack. Sec Rex, tanong lang natin, paano ba nilang makukuha itong mga food packs na to mula sa centers po natin? Magandang tanong yan, Yusek Claire. Kung matatanda natin sa local government code, ang first line of defense o ang rumiresponde una sa mga sakuna ay ang local government units. Ang mga city hall natin, provincial governments, municipal governments. Ngayon, alam naman natin na bagamat may resources itong mga local government units natin, hindi sapat minsan kasi may maliliit tayong local government units. Diyan pumapasok ang DSWD. Ino-augment natin o dinadagdagan natin yung maaring maging kakulangan ng mga local government units sa pagtugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga constituent. So kung ang tanong paano makakakuha, makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga local government units kasi meron silang sarili nilang mga goods at dinadagdagan naman yun ng DSWD. Inuuna natin syempre yung mga nasa evacuation center. Pero katulad na nabanggit ko kanina, bagamat na sa mga 15,000 lang yung bilang ng pamilya sa evacuation center pero nakapaglabas na tayo ng 95,000 na mga relief packs, ibig sabihin yung ibang local government units, katulad doon nakita ko kahapon sa Bulacan, ay binabahay-bahay na nila yung mga food packs, lalong-lalo na sa mga areas na sumabay yung high tide at yung tubig ulan. Kasi napakataas na ng tubig, so may mga second floor naman yung mga bahay, nandun na sila, so dinadala na lang sa kanila ng kanilang mga local government units. So in other words, mas mabilis po ngayon ang pagbibigay natin ng tulong sa ating mga kababayan. Lalo na po na... Opo. Go ahead po, sir. Yes, Yusek Claire. Sa katunayan, tulad ng sinabi ng ni Asek Albert,
katulad ng DOH, hindi pa man tumatama si Crising nung nararamdaman na yung habagat sa Negros Island region, sa Region 6, sa Region 7, rumoresponde na tayo. Yusek Claire, ang utos ng ating Pangulo, kailangan laging omnipresent o laging nandun sa mga lokalidad ang DSWD. So marami tayong warehouses nationwide, kulang-kulang 1,000 yan. So yung 3 million na family food packs na napaulat last Friday, hindi yan natatagpuan sa 1 o 2 lugar lang. Nakakalat yan sa 1,000 warehouses hanggang sa pinakaliblib na mga pook sa ating bansa. Meron tayong mga warehouses sa kipagtulungan sa mga local government units. Ang tawag nga sa programa na yan, ng programa ng ating Pangulo, ay buong bansa handa. Nakahanda tayo every day, 365 days a year. Hindi tayo nagre-repack lang kung nandyan na yung bagyo. Maliban po ba sa food packs, ano po ba yung maaaring ibigay ng DSWD para sa mga nasalanta ng bagyo at nabaha po? Sa mga evacuation center natin, sinasabayan natin yung food packs ng sleeping kits. Kasi alam naman natin, doon sila mamamalagi. So kailangan mas paano komportable sila. Nandun rin yung hygiene packs natin. Kasi alam naman natin na nabasa yung kanilang mga gamit. So yung mga susuot nila na sa araw na yon. At may cooking kits rin tayo na ibinibigay kasi may mga community kitchen na sineset up sa mga evacuation center. Pero bukod dyan, Yusek Claire, meron 2 innovation na sinimulan lamang nitong administrasyon ng ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Una, may binibigay na rin tayo yung ready-to-eat box natin. Anong ibig sabihin? Kasi 'di ba, pagkalikas sa kanila, syempre pagdating sa evacuation center, kadalasan hindi pa nasa-set up yung community kitchen. So importante na may kain kaagad ang pamilya. So doon sa ready-to-eat box, pag binuksan mo, nandun na yung mga high-protein cookies, yung mga luto na pagkain na easy-to-open cans at meron na doon mga kubyerto sa loob ng ready-to-eat box. So habang sineset up ang kitchen, may nakakain na yung pamilya. Pero bukod pa dyan, meron din tayong water purifying or filtration na mga mekanismo. Yan yung nakita nyo, ininuman namin ni President Marcos nung isang araw, nung Friday. Napaulat na uminom kami galing sa isang balde na may filter. Tama yon. Etong produkto na to naman, binibigay natin sa mga evacuation center na may kakulangan sa tubig. Self-filtration na siya kahit na galing sa tubig ulan, kahit galing sa tubig sa gutter, katulad nung ininom namin ni Presidente nung isang araw, galing sa rainwater gutter yon, na-filtrate niya at makakainom. Actually, yung produkto na yan, matagal na sa merkado yan, ginagamit yan sa iba't ibang bansa, ngayon lang na-introduce sa ating bansa on a large scale. At para sa kapanatagan ng loob ng lahat, yung tubig na yon, lagi namin pinapatest rin sa DOH, sa FDA, para masigurado na malinis at kaaya-aya yung tubig na iniinom. Pero ang Pangulo na natin mismo ang uminom last Friday mula doon sa water filtration system na yon. Napakaganda malita niyan, Sec Rex. Pero ngayon, since tayo po talaga ay nagpapamigay ng mga ayuda sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo at baha, baka po meron po kayong mensahe sa mga LGU officials natin patungkol po sa pagbibigay ng mga ayudang ito. Kasi baka po yung iba ay nagagamit pa sa pamumulitika. Sa ating mga local government units, galing ako sa hanay nyo. Mataas ang aking pananalig na alam natin na ang prioridad natin ay ang tapakanan ng ating mga kababayan. Naniniwala ako na sa pakipagtulungan sa inyo, mabilis na makakarating ang ating mga relief pack para sa lahat ng mga nangangailangan. Sa DSWD, wala kaming pinipili dahil bawat buhay mahalaga at nananalig kami na ganoon rin ang opinion nyo, ganoon rin ang inyong pananaw. Sa ganitong mga panahon, ang bawat buhay mahalaga, walang pinipili, lahat tinutulungan at ang DSWD handang umagapay sa mga pangangailangan ng inyong mga constituent. Magsabi lang kayo sa amin. Sa mga kababayan po natin, ano naman po yung mabibigay nyo assurance para sa kanilang ikagiginhawa kahit po nasasalanta sila ng bagyo at baha? Sa ating mga kababayan, tulad ng sinabi ng ating ni Asek Rafi ng OCD, una makinig tayo sa ating mga local officials. Pag sinabing kailangan natin lumikas, kailangan natin mag-preemptive evacuation. Importante yon, alam ko na sa utak, sa isipan nyo, medyo magiging hindi tayo komportable sa loob ng mga evacuation center. Tama naman yon, pero sisiguraduhin ng DSWD na makikipagtulungan kami sa inyong mga lokal na pamahalaan para masigurado na ang inyong mga pangangailangan sa loob ng evacuation center ay nagagampanan. Pagkain, tutulugan, mga gamit pang luto or mga hygiene kits. Sa ating mga kababayan, importante na sumunod tayo sa ating mga lokal na pamahalaan at ina-assure kayo ng DSWD na ang inyong pamahalaang nasyonal ay nakatutok para sa inyong mga pangangailangan. Ang instruksyon ng ating Pangulo, ang utos ng ating Pangulo. Sa ganito mga panahon, walang pamilyang apektado ang hindi nakakakain ng maayos dahil bawat buhay mahalaga.
Maraming salamat, Sec Rex. And punta po tayo sa NIA kay Deputy Administrator Josephine Salazar. Ma'am Josephine, okay, sa pag-release po ng tubig mula sa dam, tanong natin, paano po ba naaabisuhan ng ating mga kababayan na sila'y maaapektuhan sa pag-release ng tubig ng dam? Yusek Claire, andito na po ang aming administrator, Eddie Guillen. Siya po na po ang sasagot po ng mga katanungan. Sige po, ma'am. Salamat po. Yusek Claire, mayroon po tayong protocol po dyan. No? By the way, naibag kamalam. Una po, of course, katulong natin ang ating mga local government units po dyan sa pagpapasabi po sa ating mga kababayan yung ating schedule mag-open ang ating mga gates, ano po. And of course, dito sa social media ng NIA, at ang totoo po niyan, meron na rin po tayong radio station ngayon dito sa NIA para makatulong din po. But ang kagandahan po, kung narinig natin yung report kanina, yung ating mga high dams, ano po, yung malalaking dams natin, ay malayo pa po bago mapuno. Ang umaapaw lamang po ay itong ating mga diversion dams kasi mabababa lang po itong mga to. Admin Eddie, ang tanong lang natin, meron na po ba, kanina po alam natin na may na-release na po mga tubig. Ano po yung mga lugar na naapektuhan po nito para po maramdaman nila at malaman nila na talaga po kailangan mag-release ng tubig at talagang ang epekto nito ay medyo tataas yung tubig sa kanilang lugar? Ang ating pong mga high dams under ng NIA ay hindi pa po nagre-release ng tubig. Ang nagre-release lamang po ay itong Ipo Dam natin. Ito po yung kinukuha na natin ng tubig, inumin sa Metro Manila. Ano po? Ang top ng Ipo Dam kasi nandyan din yung Angat. Pero kung napansin natin, yung Angat hindi pa nagre-release. Ano po? Ang maapektuhan po dyan is yung Bulacan area. Lahat po kasi ng nire-release ng mga dams na ito ay dadaan lamang sa ating Bustos Dam. Mangyari po yung Bustos Dam natin ay isa ring diversion dam. So wala po siyang kakayanang mag-imbak ng maraming tubig. Hindi siya reservoir type. Kaya i-release lamang po niya. So itong Bulacan area po ang nanganganib kapag nagre-release po itong Ipo at saka yung Angat Dam. So pagka ganito po mangyayari, mga ilang oras po bago nyo i-release, ilang oras ang ibinibigay nyo sa taumbayan para malaman nila mag-release po kayo ng tubig? Meron din pong protocol yan po na sinusundan natin with Angat ng Ipo Dam. Ano po? So at least mga 2 to 3 hours, alam na po nila. But dito po sa NIA, Yusek Claire, ang totoo po niyan, 2 weeks prior, ano po, meron kasing ginagamit ang NIA ngayon na itong ating advanced weather forecasting system na may AI technology. 2 weeks na pe-predict na po namin kung magre-release kami ng tubig o hindi. Dito sa ating malalaking dam, ano po, dito sa Magat and Pantabangan. So, ganoon po ang sistema ng NIA. But ito pong mga private like San Roque, itong Angat, and itong Ipo, mga ilang oras din po ang binibigay sa atin. At nakikipag-ugnayan din po sila direkta sa LGUs. Sir, ang tanong din natin, para na rin po sa mga kababayan natin, bakit nga ba kailangang mag-release ng tubig mula sa dam? Of course, yung structural integrity po kasi ng ating mga dams. Ano po, merong spilling level po yan. At pag inabot na po yung spilling level, ay talaga pong magre-release na po ang ating mga dams. Pero ang maganda po sa ating mga high dams, ano po, ay ang releases natin dyan, bago pa lang dumating yung bagyo, nagre-release na po tayo dyan. So like in the case of Magat, for example, ano po, ang regular po lang na flow ng ilog dyan, mga nasa 100, or less than 100 CMS. Pero po sa kalakasan po ng bagyo, nagre-release po yan ng from 8,000 to 12,000 CFS. Ganun po, talagang maladulobyo ang dating po niyan. Ano? Pero sa tulong po ng ating mga high dams, kapag kakalakasan po ng ulan, yun po yung time na nakukontain natin yung rumaragasang tubig. At nagre-release ulit tayo pagkatapos na po yung tag-ulan para bawas po sa peligro ng baha. Kaya yan po ang gusto ng ating Pangulo, di po ba? Na magtayo tayo ng mga reservoir type dams para makontrol natin yung baha. May kasabihan po tayo, Yusek Claire, ano? Anything that you cannot control, you cannot manage. So, ang best flood control project talaga is yung ating mga high dams para ma-manage natin yung tubig ba at of course yung irrigation natin. So, in other words, sir, kasi sabi niyo po na para 2 to 3 hours bago mag-release ng tubig ay pinapaabiso niyo na po. So, most probably, alam din po ito ng mga LGU officials.
Yes, Yusek Len. In fact, again, yung ating mga LGU officials, alam din po itong mga to. Pero gaya po ng nasabi ko po sa inyo, itong systems na under po ng NIA, like Pantabangan, yung malalaki po Pantabangan, Magat, at ngayon yung sa ating Halaor Dam, ay mas malayo pa po ang ating abiso sa kanila. Ano po? Ang pinaka-maiksi po na abiso natin sa kanila, around mga 4 days to 1 week. Ganun po tayo kasigurado sa ating forecasting system sa NIA. Pero yung mga private kasi natin, dams, mas maiksi po yung bigay nila ng forecasting, yung ating warning, lalo na po dito sa Ipo Dam, dahil yung Ipo, dalawa po ang paggagalingan ng tubig niyan yung Angat at saka yung Ipo River. Ano po? So, hindi nila talaga halos ma-predict ang bagsak ng tubig dyan. Kaya mas maiksi po yung pagpapasabi nila ng abiso. So in other words din po, mas maganda rin po makipag-ugnayan ng LGU officials sa NIA kapag ka po mag-release na ng tubig para po maabisuhan din nila yung kanilang mga constituents? Yes po, may existing protocol po kami dyan, Jose Claire. Na po yun, automatic na po yun. Standard operating procedure na po natin yun. Yung pag-uugnayan natin with LGUs at saka yung ating pagsasabi sa ating social media, sa ating mga platforms para po masabihan ang ating mga constituencies sa baba. Lalo na po dito ngayon may radio station na po ang NIA under ng PBS na po. So mas maganda na po yung ating warning system ngayon. Okay po. At ano po yung inyong mga mensahe sa ating mga kababayan pagka po magpaparelease ng tubig o sa mga ganitong klaseng mga sitwasyon po? Alam niyo po, of course, lagi nating sinasabi sa ating mga kababayan, lalo dito sa may Bulacan area, na alam niyo, Jose Claire, medyo talagang komplikado ang sitwasyon dyan, dahil affected din sila nung itong mga high tide yan. So, ang pinaka-magandang ahensya talaga para na sa more na pakikipag-ugnayan sa ating mga kababayan ay itong LGUs din. So, pinapaigting po natin ang ating ugnayan sa ating LGUs para po mas maganda matukunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po, Admin Eddie Guillen ng NIA. At bago po na tayo pumunta sa MMDA, muli po natin makakasama si Engineer Christopher Perez, Chief of Weather Forecasting Section ng DOST Pag-asa, para bigyan tayo ng ulat tungkol sa lagay ng panahon na maaasahan natin sa mga susunod na araw pa. Good morning, sir. Good afternoon po, ma'am, at saka sa mga kasama po natin. So, please allow me, mag-share lang po ako ng aking presentation for the update. So, para po sa kaalaman nating mga kababayan, ay patuloy po tayo nagmo-monitor, hindi lamang sa Bagat, kundi maging sa dalawang low pressure na may potential ngang maging bagyo this week. So, unahin po muna natin yung monitoring ng ating weather system. So makikita po natin sa ating image na may actually 3 weather system or low pressure na binabantayan ng Pag-asa. Yung isa po, nasa labas ng ating area of responsibility sa laing 2,850 kilometers silangan ng Eastern Visayas, habang yung dalawa sa par, unahin po natin yung mas malapit. Nasa laing 225 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes, samantala ito naman pong isa ay nasa laing 1,140 kilometers east of Central Luzon. Ngayon, kung makikita po natin sa ating legend, ito pong mas malayo ay mas mataas ang potential na maging bagyo within the 24-hour period. Ito namang orange ay posibleng maging bagyo beyond the 24-hour period. Kumbaga, ang priority natin na talagang mas malaking chance ay itong pula. Kaya pinapayawan po natin ng lahat na mag-monitor sa mga posibleng tropical cyclone bulletin na ipapalabas ng Pag-asa, either mamayang alas 5 ng hapon or mamayang alas 11 ng gabi or bukas ng madaling araw. So itong dalawang weather system na ito, kung mapapansin natin, may ulap pa rin tayo na enhanced habagat. Yan po yung dahilan kung kaya malayo na yung nakaraang bagyo pero meron pa rin tayong habagat episode dahil patuloy ng pinag-iibayo nitong dalawang potential na tropical cyclone. Ngayon, dahil nga sa mga pag-uulan na naranasan natin sa Metro Manila kaninang alas 11 na umaga, may nakataas tayong orange rainfall warning dito sa lalawigan ng Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal. Samantala, yellow rainfall warning naman sa Tarlac, Nueva Ecija at Laguna. Pag may orange na rainfall warning po tayo, ibig sabihin, nandiyan pa rin yung pagbanta ng mga pagbaha, no? Dahil nakikita naman po natin
during the past few days talagang matinding pag-ulan. May mga bahaging kakalsadaan pa rin po tayo, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa mga karatig lalawigan na binabaha pa rin at patuloy pa rin posibleng bain ng mga pag-ulan nga na sa mga susunod na oras at araw dahil nga sa inaasahan nating patuloy na pag-ira ng habagat. Samantala dito naman sa inisyo ng Visayas PRSD or Pag-asa Regional Services Division, we have yung flooding is possible dito nga sa may Occidental Mindoro. Samantala may mga pag-ulan dito sa Palawan at ilang bahagi nga ng Iloilo, Guimaras, Capiz, Aklan, and Antique. Sa may bandang Northern Luzon naman, meron tayong nakataas na yellow rainfall warning sa mga lalawigan sa ilang bayan ng Pangasinan. Makikita po natin dito. So ang atin naman pong mga rainfall warning ay ina-update natin every 3 hours. Depende po yan sa monitor natin at ina-anticipate nating pag-ulan over the next 3 hours. So para po sa karagdagang information with regards to the localized rainfall warning, ay nandito po ang QR code ng ating iba't ibang Regional Services Division. Dahil para po sa kalaman ng lahat, yung localized rainfall at thunderstorm advisory ay inisyu po ng ating mga Pag-asa Regional Services Division. Samantala, bakit tayo nagbibigay ng mga rainfall warning? Pinakikita ko naman po dito yung mga naging pag-ulan during the last 3 days. At makikita po natin, simula po ng July 19 hanggang July 21, makikita nga natin halos ang naging concentration ng paulan ay sa nakararaming bahagi po ng Luzon. In particular, over the western sections of Luzon and parts of Visayas and Mindanao, makikita natin. Pero yung pattern, yung mas maraming paulan, makikita po natin common with the 3-day observation ay halos nasa western section ng Luzon. So inaasahan po natin na patuloy pa rin uulanin yung mga ilang lugar sa Luzon dahil nga sa patuloy na pag-ira ng habagat at posibleng pag-intensify ng dalawang binabantayan nating low pressure into tropical cyclones. Kung kaya't nagpalabas po tayo ng weather advisory. Ang ating weather advisory naman po ay patungkol sa ulan na dala ng mga weather system na nakakapekto sa ating bansa. So kung titingnan natin yung tinasahang ulan ngayong araw hanggang bukas ng tanghali ay halos nandito pa rin sa mga lalawigan nga sa western section ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at maging sa ilang bahagi ng southern Luzon area. Yung kulay pula po, more than 200 millimeters of rain. Yung orange naman is 100 to 200 millimeters of rain. And yung yellow, 50 to 100 millimeters of rain. Gaya nga na nabanggit ko nitong kanina, may mga ilang araw na yung tayong pag-ulan, may mga lugar na binaha, at meron po, lalong-lalo sa mga malapit sa paanan ng bundok, nandiyan pa rin yung banta ng mga biglang pagguho ng lupa. Dahil kahit sabihin natin mahina hanggang sa katamtaman ng pag-ulan, kung ilang araw na pong nababad yung lugar nyo sa pag-ulan, ay posibleng malambot na yung mga bahaging kalupaan. Samantala, pagdating naman ng bukas ng makapananghali hanggang sa darating na Huwebes ng makapananghali, makikita pa rin natin yung rainfall pattern ay halos karaniwan nandun pa rin sa mga lugar na sa kasalukuyan nga ay naapektuhan pa rin ng habagat. At pagdating po ng Biyernes or Huwebes ng hapon hanggang or Huwebes ng makapananghali hanggang Biyernes ng makapananghali, nandiyan pa rin yung significant amount of rain sa western section nga ng Luzon at ilang bahagi ng western Visayas. Kaya patuloy pa rin po yung paalala natin, no? Bagamat wala na tayong bagyo, nandiyan pa rin yung pinag-ibayang habagat at yung dalawang low pressure, posibleng maging bagyo na siyang magpapaibayo pa muli ng habagat sa susunod na 2 hanggang 3 araw. We're expecting cloudy skies, scattered monsoon rains over most parts of Luzon, over the western section hanggang darating na Biyernes. Yes, sir. Samantala in terms of pagmomonitor naman po natin ang ating mga water reservoirs, dito sa Angat, during the last 24 hours, nagkaroon tayo ng pagtaas ng level ng tubig at wala naman pong tanging gate na nakabukas. Pero itong may bandang lamesa, no? Kasi spillover lang po ito. So every time na talagang aapaw yung tubig ay automatic na bubuhos lang siya or mag-spillover. Ipodam naman po ay nagkaroon din ng or bahagyang bumaba. Actually, kung makikita natin, from 100.54 meters naging 100.28 na lamang. Sa iba pang water reservoirs na binabantayan natin, mapapansin po natin na may mga bumaba, bahagyang bumaba, gaya po ng Ambuklao, Binga, at meron namang mga tumaas gaya po ng San Roque at Pantabangan. Same as with the Magat Dam, tumaas po ng bahagya at itong sa may bandang Kaliraya.
Samantala, yun nga po yung paalala natin, no? Posible po tayo magpalabas ng update regarding the low pressure, kung magiging bagyo ito, is either ngayong hapon or mamayang gabi, kaya antabayanan po nating lahat yung update na yan at yung patuloy nating monitoring nga sa ulan na dala ng umiiral na habagat. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Forecasting Center po. Yes, Engineer Christopher, tanong natin, at ano po ba yung maipapayo nyo sa ating mga kababayan na patuloy pa rin po ang pag-ulan at meron nga po tayong inaantabayanan na low pressure, dalawang low pressure po? Well, gaya nga po ng nabanggit ko, ma'am, babalikan natin the last 3 days talagang matitinding pag-ulan ang naranasan sa mga lalawigan ng Luzon, karaniwan yung mga nasa kandurang bahagi, including Metro Manila po yan. At dito nga pinakikita natin na over the next 3 days, posibleng almost the same areas ang posible pa rin makaranas ng pag-ulan. Kaya hanggat maaari po ay maging alerto sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo sa mga nakatira sa mababang lugar, yung pag-apaw ng ilog, yung mga coastal communities sa paligid po na, or sa gilid ng ilog, as much as possible, makipag-ugnayan sa kanilang local government at local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na disaster preparedness and mitigation measures. At yung mga kababayan po natin na malapit po sa paanan ng bundok, ganun din po makipag-ugnayan sa kanilang local government, lalong-lalo kung ilang araw nang umuulan sa inyong lugar. Baka wala pa kayo naranasan na pagguho ng lupa, pero sa mga susunod na araw ay uulan pa po, kaya maging alerto pa rin po sa mga posibleng pagguho ng lupa. At yun nga po, yung paalala rin natin na may binabantayan din po tayong low pressure na posibleng maging bagyo, antabayanan din po ng ating mga kababayan yung latest news, weather update na mula po sa Pag-asa. Maraming salamat, Engineer Christopher. Balik po muna tayo kay ASEC Rafi, OCD. May tanong po mula kay Pia Gutierrez ng ABS-CBN. Ano po ba ang maaari nating contingency measures in case ng inclement weather during the SONA? Opo, of course, we will depend on the protocol ng Congress po if they will suspend yung SONA. But kami po, with our NCR, we are closely coordinating with the PNP po na magkaroon tayo ng orderly conduct ng flow ng mapupunta sa SONA. So kami po, ang areas na surrounding Congress ay hinahanda pa rin natin in case na magkaroon ng hindi magandang weather. So in the event po na mag-suspend naman or magkaroon ng suspension ng work or classes, tuloy-tuloy pa rin naman ng ating mga emergency responders na naka-standby in case na kailangan ng assistance during the SONA po. Salamat po, ASEC Rafi. Okay, punta na po tayo kay MMDA Chair Don Artes. Sir, ang tanong, ito po ay tanong mula kay Let Narciso ng DZRH. Paano po yung NCAP sa ganitong sitwasyon? May areas po ba na may baha, obstruction, hindi kita yung mga signages at may mga sirang ilaw po kung sakasakali? Una-una po, Yusek Claire, during mga ganito pong panahon, although hindi namin sinususpend yung NCAP, pero may manual validation po tayo. So, halos lahat po ng possible violations ay ini-invalidate naman po natin. Lalong-lalo na po yung sa may mga bahang portions na hindi natin nakikita yung signages. Definitely, wala pong huli na mangyayari. Siyempre po, iba na po yung situation. Like kanina, may aksidente po. Nakitang-kita naman po sa CCTV na napaka-reckless ng pagkakamaneho noong pong na-aksidenteng vehicle at may isa pa pong na-aksidente. So, case-to-case basis yan, pero generally, pag ganito pong panahon, halos suspended po ang NCAP implementation po na. Pati po ba yung number coding, yes po, Chair? Declare po tayo, Yusek Claire, kahapon pa na suspended po yung number coding. Salamat po. Ang tanong po pala na yan ay galing kay Rich Bon ng Tribune. At ito po yung kay Let Narciso Reyes. Nirereklamo ng Manila LGU ang mga sirang pumping stations. Kaya daw mabilis tumaas ang tubig at medyo mabagal ang pag-subside ng tubig. So, nakita niyo po ba, Chair Don Artes, kung saan hindi gumagana yung mga pumping stations dito sa Manila? Well, yung pong particular na inireklamo po ni or nabanggit ni Mayor Isko Moreno
na pumping station po na hindi gumagana ay yung pong sa Sunog Apog na pumping station na kasalukuyan po ay nire-repair ng DPWH. Hindi pa po yan na i-turn over sa amin dahil po ginagawa nga po or nire-repair or nire-rehab ng DPWH. So, yan po yung kanya pong binabanggit. So, ipa-follow up po natin yung status po ng pagre-rehab niyan para po magamit kaagad. Dahil tama po siya, yan po yung salubong doon sa tubig na nanggagaling Quezon City, pababa po ng Espanya through the Blumentritt drainage system. At yan po supposedly yung magpapump ng tubig palabas po para po hindi na umabot dito po sa Espanya area. So, follow up po natin yan, Yusek Claire, para po matapos kaagad. At alamin po natin yung status ng rehab sa DPWH po. Apo, baka po meron din po kayong update kasi alam ko po ginagawa din po yung pumping station sa Navotas. Ito po ba ay meron po kayong update? Yes po. Yung navigational gate, yan din po ay kinukumpuni ng contractor po ng DPWH. Originally, ang target po niyan July 8, pero nakitaan po ng micro cracks yung link arm po. Yun po yung mechanism na nag-aangat itong floodgate para maisara o mabuksan po siya. Then, nag-set na naman po ng target na July 21, which is kahapon, pero hindi na naman po umabot. I-follow up lang po namin sa contractor para po matapos kaagad dahil kailangan po yan dahil pag hindi po siya gumagana, nakakapasok po yung tubig sa Malabon at sa Navotas during high tide. So, minamadali naman po yan. Tinutulungan po namin ng DPWH, pati yung contractor. From time to time, pinatatawag po namin yung foreign consultant na katulong na gumawa niyan originally para nga po mabigyan ng payo yung pong gumagawa para po matapos kaagad. Ayaw lang naman po namin madaliin at dahil nire-request po ng contractor nga na gusto nila gawang-gawa bago po simulan na i-operate. So, i-follow po namin, mag-coordinate din po kami sa DPWH regarding sa Navotas Navigational Gate po. Saka nabanggit niyo po kanina, Chair Artes, na isa sa cause kung bakit hindi dumadaloy ng tama yung tubig ay dahil ang dami pong basura. Sabi niyo po may sofa pa. Apo, pwede po namin ipakita sa inyo yung sofa. May ref, may sofa, iba't iba pa pong materyales na anod po, dala po ng tubig baha. Pag bumamba po yung ating pumps, nahihigop po siya kasama ng tubig na nagpapabagal po ng pagsipsip ng tubig para mailabas nga po dito sa Caloocan, papunta po sa mga major waterways natin. So, makikita niyo po talaga na isa po sa reason dahil nagkakaroon po ng baha ay yun pong mga basura. Antiquated na po yung ating mga drainage system. Medyo maliliit na. Nakita naman po natin yung volume ng ulan lately. Medyo hindi na po kaya i-convey. Ito po yung sofa dahil sa simulang sila. Ayan po yung sofa. Makikita niyo po. Meron din pong ref dyan. At iba't iba pa pong klase ng basura. Again, malilit na po yung ating drainage system. Antiquated na siya. More than 50 years old. Tapos po, nababarahan pa po ng ganitong klaseng mga basura. Talaga pong mahihirapang mailabas po yung tubig at mapahupa yung baha. So, kami po ay nananawagan sa ating mga kababayan. Sana po magkaroon tayo ng disiplina regarding po sa pagtatapon ng basura. So, in other words, Chair Artes, hindi lang ito trabaho ng gobyerno para maiwasan natin yung pagtaas ng tubig kapag may ganitong klaseng mga bagyo. Kundi dapat pati mga kababayan natin ay tumutulong para maiwasan po yung ganitong klaseng sitwasyon. Opo, sa akin pong palagay, ang pagbabaha po ay hindi lamang po responsibilidad ng pamahalaan. Dapat po magtulong-tulong tayo, hindi po natin kaya
na tayo lang. Kailangan din po ng partisipasyon ng bawat isa. Lalong-lalo na po sa pagtatapon ng basura. Mayroon po tayong na-identify, Yusek Claire, na 49 areas ng mga lansangan na pag po tumataas ang tubig, alam na po namin na nababarahan ng basura. Ito naman po ay regular namin nililinis. It's just that pag po umulan, yung tubig po ay may dalang basura na pag naipon po sa mga canals, yun po yung nagiging dahilan para mabarahan yung tubig at tumaas po yung level. Like kahapon, amin pong na-observe doon na naman po sa may White Plains, sa may Camp Aguinaldo, lumalalim po yung tubig. Halos umabot na po, lagpas na po ng gutter. Ang ginawa po ng ating mga tauhan, dahil may mga naka-assign na doon, ay sinundot yung kanal, hinango yung mga basura, at kaagad po nawala po yung tubig sa lansangan. So, doon po natin makikita na kung wala po yung basura, hindi na po dapat nagkaroon ng baha doon sa lugar. Again, 49 areas po yung na-identify natin na ganito, na may naka-assign po tayong tao, 2 shifts, para lang po abangan yung basura at maalis para hindi po tumaas ang tubig. Hindi po ba, MMDA Chair, na obligasyon din to na LGU na dapat sa lugar nila walang ganitong klaseng o ganito kadaming basura na hindi nahahakot? Well, ang mga LGUs naman po, in fairness to them, Yusek Claire, ay regular yung paghakot ng basura. May schedule po yan at hindi po nila pinababayaan. It's just that meron pa rin pong matitigas ang ulo na naglalabas sa hindi tamang oras, sa tamang araw, or sa tamang lugar. At kalimitan po, Yusek Claire, ang pinagtatapunan po nila waterways at sinasabay po nila sa agos ng tubig ulan yung pong pagtatapon nila dito sa mga waterways para maatangay po by purpose at wag doon sa tapat nila maipon yung basura. Kaya po, yan ay nahihigo po ng ating mga pumping stations at nakakabara po sa ating operasyon. So, again, yung mga LGUs naman po ay talaga naman po masinop. It's just that marami po tayong kababayan na instead na konting effort lang para nga po itapon ng tama yung kanilang basura, ay mas pinipili na ihagis po sa mga waterways itong mga basura po na ito. Oo nga po, natatandaan ko may mga tao nagtatapon ng basura nila sa ibabaw ng tren habang tumatakbo yung tren. Yes, Di po ba? before, yes. Opo. Ang tanong naman po ni Chloe Ufana ng Business World, MMDA Chair, may mga infrastructure projects po ba na nakaka-cost ng pagbabaha? At kung meron po, ano po kaya yung iba nyo masasite na project? Meron po. Yung pong sa Commonwealth, ordinarily hindi naman po nagpapaha. Mga a month ago, na-observe po namin, nagkaroon po ng malalim na tubig at kahapon po ay naulit na naman. Noong pong nag-joint inspection tayo kasama ang DPOTR, DPWH, local government units, unit ng Quezon City. At ganoon din po yung pong contractor or may-ari ng MRT-7. Nakita po natin na yung isa pong major drainage system sa Commonwealth Avenue ay naharangan po ng isang poste. Halos 1/3 na lang po yata or 1/4 ang gumagana doon sa drainage system po na yon dahil nabarahan po ng isang poste. Ganon din po yung mga lagusan ng tubig mula sa karsada papasok po sa drainage system. May mga ganon po na nabarahan na rin po ng construction materials. Agad naman po tayong nakapag-ugnayan kay Sec Pins, Dison, at naiulat niya po na inaayos na po ng MRT-7 yung pong nabarahan na drainage na yan. At ganun din po, inireport din po namin kay Sec Pins at ina-actionan na yung mga skyways po natin, yung downspout po nila ay hindi po nakadugtong sa mga drainage system at inihuhulog lamang po sa karsada na sa tingin po namin ay nakaka-contribute din po sa pagkakaroon ng tubig sa ating mga lansangan.
Isang pong tanong pa po. Sa ngayon po ba, ano po masasabi nyo? Mas mabilis ba po bang mag-subside yung tubig baha? O nagkakaproblema pa rin tayo dahil sa mga basura? Well, sa ngayon po, dahil gumagana naman po yung 71 pumping stations natin at full capacity, mabilis naman po kung humuhupa yung baha. Like po kahapon or ngayong araw na ito, as soon as tumigil po yung ulan, halos majority po ng mga bahang areas ay nawawalan po ng tubig. Kanina nga po as of 11 a.m., from 500 plus areas ay naging 273 na lang. At sa tingin ko po, dahil nga po medyo tumigil ang ulan, mas nabawasan pa po ito mga areas na may tubig sa ngayon. So, masasabi ko naman po na mabilis. Yun lamang po, again, mas mabilis pa po sana ito kung wala pong mga bara yung lagusan po natin ng tubig. Maraming salamat po, MMDA Chair Don Artes. Maraming salamat. At bago po tayo magtapos, baka po may nais na ihabilin ang ating mga public officials na kasama po natin ngayon sa ating mga kababayan. Unahin po natin, nakikita ko po dito si NIA Admin Eddie Guillen. Hi, Yusek Claire. Ang masasabi ko lamang po dito sa ating mga bagong bayani magsasaka ay nakahanda po lagi ang NIA na tumulong sa inyo, lalo na po pagka ganito may mga calamities. At ang pinagpapasalamat po namin, Yusek Claire, is yung mga equipments po na na-turn over sa atin ng ating Pangulo ay malaking tulong po para sa pagpapasaayos namin, mas mabilis at pagdedeclag natin sa ating mga irrigation canals. At asahan po ninyo yung ating mga naapektuhang mga magsasaka ay patuloy ang ugnayan namin ng Department of Agriculture para mabigyan po kayo ng mga kailangan ninyong mga seeds para makapagtanim po ulit, or yung kung hindi naman na makakaabot yung ating mga high value crops para matulungan po kayo. So yung bilin po ng ating Pangulo ay talagang tutukan po ang pangangailangan nating mga magsasaka. So kami po lahat ay nagtutulong-tulong para po mas maganda ang serbisyong darating po sa inyo. Maraming salamat po. At puntahan po natin si ASEC Rafi Alejandro ng OCD. Yes, Yusek Claire. Ang panawagan lang po namin na tulad po ng panawagan ng ating Pangulo sa lahat po ng mga LGUs, ating mga kababayan, sumunod po tayo sa mga abiso. Kami po ay nakahanda. Nakahanda po ang buong gobyerno na tumugon sa mga pangangailangan. Kami po ay nakaredy kasama ang DSWD, DOH, ang ating Armed Forces, ang PNP. Lahat po ng 44 member agencies ng NDRIMC ay ready po para dito sa ating mga weather disturbances po. Salamat po. At punta naman po natin si ASIC Albert Domingo ng DOH. Salamat po, Yusek Claire. Ang buong lakas po ng gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. ay nandito, kasama po ang Department of Health. Mag-ingat po tayo pag may abiso po sa evacuation, lumikas na po. Ang ating pong tubig ay pakuluan natin ng 2 minuto para siguradong hindi kontaminado. Kung tayo po ay mabaha, tayo po ay kumonsulta kahit walang simptomas para maiwasan ang leptospirosis. Patuloy po naroronda ang mga doktor at nurse at health worker ng DOH at ng mga LGUs sa utos na rin ng ating Pangulo at ni Secretary Ted Erbosa para mabantayan ang kalusugan ng ating bayan. Salamat po. Salamat po. At puntahan po natin si Engineer Christopher Perez ng DOST Pag-asa. Maraming salamat po, Yusek Claire. Ganun po ang paalala natin, no? Kasama po ang lahat ng partner agencies natin sa disaster preparedness and mitigation. Panawagan po natin sa ating mga kababayan na sundin na kanilang LGU at saka local DR officials in terms of disaster preparedness and mitigation, lalong-lalo na may ongoing habaga tayo at may paparating po tayong bagyo. Manatili pong nakatutok sa latest update ng Pag-asa at as much as possible, ang i-share po natin ay yung tama at angkop na impormasyon galing po sa mga authority in terms of that particular information. Maraming salamat po. Salamat, Engineer Christopher. At puntahan po natin si MMDA Chair Don Artes. Yusek Claire, pursuant po sa instruction ng ating Pangulo, ang MMDA po ay nagprepara at patuloy na nagtatrabaho para po paghandaan at aksyonan yung mga problema po na dulot po ng pagbaha, gawa po ng hanging habagat. Kami naman po ay nakaantabay sa kahit anong mangyari. Kami po ay nakikipagtulungan sa ating mga lokal na pamahalaan. In fact, yung ating pong search and rescue team ay
nasa Malabang ngayon para po tumulong sa paglilikas at ganoon din po sa pagdidistribute ng relief goods. So kami po ay nakahanda sa anuman pong posibleng mangyari at asahan po ninyo na ang inyong MMDA ay nandito po para umagapay po sa lahat po na nangangailangan. Salamat po. At punta natin si DSWD-SEC Rex Gatchalian. Maraming salamat, Yusek Claire, sa ating mga kababayan. Sa alinsunod sa utos ng ating Pangulo, sinisigurado po ng DSWD na may sapat na pagkain ang mga apektadong pamilya, lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center. Huwag ho kayong mag-alala, meron ho tayong naka-preposition na 3 milyon na family food packs sa 1,000 na warehouse at malalapit yung mga warehouse sa inyo. Huwag ho kayong mag-alala, handang-handa ho ang DSWD sa utos ng ating Pangulo na tumugon sa inyong mga pangangailangan sa mga darating na araw kung maapektuhan tayo nito mga sunod-sunod na habagat. Maraming salamat, Sec Rex.